Sariwang tilapia at talong, ano kaya masarap na luto dito? Sa umpisa ay nagparikit lang muna ako ng kahoy. Inihaw nga pala ang gagawin namin dito. At nung magbaga ito ay aking isinalang na ang sariwang tilapia. Kapag sariwa kasi yung tilapia ay makatas at malasa ito. Sumunod nga ay isinala ko na rin ang sariwang talong. Paano ba natin malalaman kapag sariwa ang tilapia? Kapag tiningnan mo ang kanyang hasang ay mapula, yun ay siguradong sariwa pa. Sa mga hindi marunong tumingin ng tilapia kung mataba o hindi, ito po ang tips guys. Una, tingnan muna po natin ang ulo. Dapat mas maliit ang ulo kaysa sa katawan. At yung katawan naman ay dapat medyo pabilog. Kapag inihaw mo yung matatabang tilapia ay nagmamantika pa ito. At malinamnam ang lasa. Sasamahan mo pa ng inihaw na talong ay grabe ang sarap. Madala nga lang pala kami makapag-ihaw ng tilapia. Kaya sa araw na ito ay susulitin na natin. At natapos na nga tayo mag-ihaw ng tilapia at ihanda naman natin ang sausawan. Andiyan ang sili at kalamansi. Pigaan muna natin ang kalamansi guys. At saka lagyan natin ng bagoong. Eko nga pala ang tawag namin dito. Sa iba naman ay halibaybay. Tapos lalagyan mo ng sili. Ay grabe. Simulan na nga pala natin ang lafangan. Ang laki nga pala ng tilapia na to. Nung nagsisimula pa lang kami magsama ni Beng ay mahilig talaga kami magluto ng inihaw. Minsan inihaw na manok, inihaw na baboy. Pero kadalasan inihaw na tilapia o kaya inihaw na bangus. Nung nadagdagan na ang aming anak ay bibihira na lamang kaming makapag-ihaw. Dahil busy na nga kami sa pag-aalaga ng mga anak at nadagdagan na rin ang aming mga gastusin. Kaya focus na lang tayo sa mga madadaling lutuin tulad ng nilaga at prito. Nilagang itlog, pritong itlog at pritong tuyo. Si Beng nga pala ang tagapagluto at kami naman ang tagakain. Alam nyo guys, maswerte ako sa aking napangasawa. Unang-una, masikaso sa mga anak, sa paglilinis ng bahay, sa pagluluto, paglalaba at kung ano-ano pa. Sa pag-aalaga lang ng bata ay mauubos na ang iyong oras. Lalo na kung may pasok ang mga estudyante na kailangan mong gumising na maaga para magluto at asikasuhin ang mga batang estudyante na papasok sa eskwelahan. Minsan nga nagkakasabay umiyak yung dalawa naming anak na maliit na si JT at saka si Vince. Tapos pag alis sa mga estudyante ay may iiwanan sa kanya ang isang damakmak na ligpitin na hindi mo alam kung ano ang iyong uunahin. Mabuti na lang at madiskarte itong aking misis. Kaya matatawag ko na rin siyang super nanay. Kaya naman focus na tayo ngayon sa ating pamilya. Tinutulungan natin si misis sa pag-aalaga ng mga anak at nagbibiyahe na rin. Kaso sa ngayon napakadalang talaga ng biyahe namin ng similya. Similya na sugpo, alimango bangus at hipon na pinanguhulog sa mga plaisdaan. Yan ang aking hanap buhay guys. At binawasan ko na nga pala ang pakikipagbarkada. Alam niyo naman kapag madalas ka makipagbarkada, madalas din ang harapan. Kung sino lang makaalalang pumunta sa bahay ay welcome naman. Kung kaibigan mo talaga sila, kahit di ka pumunta sa harapan ay maunawaan ka rin naman nila. Pero sa ngayon, focus muna tayo sa pagpapalaki ng mga anak. Kaya nga tayo ay tinawag ng pamilya, dapat ay tulong-tulong talaga. At manalangin tayo sa ating Panginoon na tayo maging malakas at malusog. At magpasalamat tayo sa mga biyaya niyang binigay sa atin. Hanggang dito na lang. Maraming salamat po!